Kumusta mga kaibigan? Hirap ba kayong makatulog o madalas nagigising sa madaling araw? Bilang inyong kaibigang doktor, tutulungan ko kayong mahanap ang kapayapaan sa gabi. Alamin natin ang 8 simpleng pagkain para sa mahimbing na tulog ng walang gamot. Manatili rito dahil ang solusyon ay nasa kusina niyo lang. Bilang 1, ang nakakagulat na lakas ng saging. Marami sa ating mga nakatatanda ang dumaranas ng paninigas ng mga kalamnan at isip na tila hindi humihinto sa pagtakbo kapag nakahiga na sa kama. Ang problema ay madalas nating iniisip na bahagi lamang ito ng pagtanda, ngunit sa katotohanan, ang iyong katawan ay humihingi lamang ng tamang sustansya upang kumalma. Ang saging, na madalas nating makita sa ating mga kusina, ay isa palang makapangyarihang lunas na galing sa kalikasan. Bilang inyong doktor, nais kong ipaliwanag na ang saging ay punong-puno ng 3 mahalagang sangkap: ang potassium, vitamin B6 at magnesium. Ang magnesium at potassium ay nagtutulungan upang bigyan ng hudyat ang iyong mga kalamnan na mag-relax na. Ang vitamin B6 naman ay may napakahalagang tungkulin sa paggawa ng serotonin na kalaunan ay nagiging melatonin. Ang melatonin na ito ang nagsasabi sa iyong utak na oras na para matulog. Sa ating pagtanda, ang ating katawan ay hindi na kasing bilis sumipsip ng mga mineral tulad ng dati. Ito ang dahilan kung bakit madalas tayong makaranas ng paninigas o ang tinatawag nating pagkapagod ng mga binti sa gabi. Kung nararamdaman ninyo na tila hindi mapakali ang inyong mga paa o may nararamdamang bahagyang kirot sa gabi, maaaring kulang kayo sa mga mineral na ito. Ayon sa mga pag-aaral sa nutrisyon, ang sapat na antas ng magnesium ay nakakatulong upang mapababa ang tensyon sa ating nervous system. Naalala ko ang aking pasyente na si Rose. Siya ay 65 taong gulang na. Dati ay gabi-gabi siyang nagigising dahil sa panginginig ng kanyang mga binti. Pinayuhan ko siyang kumain ng isang saging na may kaunting itim na batik, mga 1 oras bago matulog. Alam niyo ba ang nangyari? Pagkalipas lamang ng ilang araw, nabawasan ang kanyang paggalaw sa gabi. Pagkatapos ng ilang linggo, naging mas mahimbing na ang kanyang pahinga. Kaya naman, ang payo ko sa inyo, huwag ninyong baliwalain ang saging. Mainam na pumili ng saging na hinog na dahil mas madali itong tunawin ng ating tiyan. Maaari rin kayong gumawa ng isang mainit na banana pudding gamit ang oat milk para sa mas masarap na karanasan bago matulog. Itigil na ang pag-asa sa mga tableta at subukan ang natural na paraang ito. Ang saging ay hindi lamang pagkain, ito ay isang yakap mula sa kalikasan para sa inyong pagtulog. Bilang 2, almonds, ang tahimik na tagapagtanggol ng iyong gabi. Dumako naman tayo sa pangalawang pagkain. Marami sa inyo ang maaaring nagigising sa madaling araw, marahil ay 2:00 o 3:00, na tila ba gising na gising ang inyong diwa at puno ng pag-aalala. Ang dahilan nito ay maaaring ang mataas na antas ng cortisol o ang tinatawag nating stress hormone. Dito pumapasok ang kagandahan ng almonds. Ang almonds ay hindi lamang isang masarap na merienda. Ito ay mayaman sa magnesium na nagsisilbing natural na switch para patayin ang sobrang aktibidad ng inyong nervous system. Sa ating edad, ang ating katawan ay nagiging mas sensitibo sa pagbaba ng asukal sa dugo sa gitna ng gabi. Kapag bumaba ang inyong blood sugar, nagpapanik ang inyong utak at ginigising kayo nito. Ang mga mabubuting taba sa almonds ay tumutulong upang mapanatiling balanse ang inyong enerhiya hanggang sa pagsikat ng araw. Maraming pananaliksik ang nagpapatunay na ang mga taong kumakain ng sapat na almonds ay may mas mababang tsansa ng pamamaga sa katawan o chronic inflammation. Ang pamamagang ito ang madalas na dahilan ng pananakit ng mga kasukasuan na nakakaabala sa ating pagtulog. Kung palagi kayong nakakaramdam ng brain fog o tila malabo ang pag-iisip sa umaga, baka hindi sapat ang inyong malalim na pagtulog dahil sa stress. Ang kailangan ninyong gawin ay simple lamang. Kumuha ng 1 dakot ng almonds, mga 1 ounce o 8 piraso. Mas mabuti kung ibababad ninyo muna ito sa tubig sa loob ng 4 na oras bago kainin.
Ang pagbababad ay nakakatulong upang maalis ang mga sangkap na humaharang sa pagsipsip ng magnesium. Kung mahilig kayo sa almonds, mangyaring magkomento ng salitang healthy sa ibaba. Ipinapakita nito na mahalaga sa inyo ang inyong kalusugan. Simulan ninyong gawin itong bahagi ng inyong ritual bago matulog. Ang maliit na hakbang na ito ay magbibigay sa inyo ng proteksyon laban sa pagkabalisa at maghahatid sa inyo sa isang mahimbing na panaginip. Bilang 3, babala tungkol sa decaf na kape. Sa bahaging ito, nais kong magbigay ng isang mahalagang babala. Marami sa aking mga pasyente ang nagsasabi, "Doktor, umiinom naman ako ng decaf na kape sa gabi, kaya ayos lang." Ngunit kailangan ninyong malaman ang katotohanan. Ang decaf na kape ay hindi nangangahulugang walang caffeine. Kadalasan, mayroon pa ring natitirang 3 hanggang 10% ng caffeine sa mga inuming ito. Para sa ating mga nakatatanda, ang kaunting caffeine na iyan ay sapat na upang hindi tayo patulugin. Ngunit ang mas nakakabahala ay kung paano tinatanggal ang caffeine. Maraming kumpanya ang gumagamit ng mga chemical tulad ng methylene chloride. Ang mga kemikal na ito ay maaaring makagulo sa inyong mga neurotransmitters na siyang nagkokontrol sa inyong paggising at pagtulog. Bukod pa sa kemikal, ang ating utak ay may tinatawag na conditioned response. Kapag naamoy ninyo ang bango ng kape at naramdaman ang init ng tasa, ang inyong utak ay automatikong naghahanda para magtrabaho o maging aktibo. Ito ay isang toykwen o ugali na nabuo natin sa loob ng maraming taon. Kahit na halos wala itong caffeine, ang inyong isip ay gising pa rin dahil sa alaala ng kape. Kung mapapansin ninyo na kayo ay mabilis mapagod o madaling mairita kahit na natulog kayo ng 8 oras, maaaring ang decaf na kape ang nagnanakaw ng inyong deep sleep. Ang deep sleep ay ang oras kung kailan nililinis ng utak ang mga dumi ng nagdaang araw at pinalalakas ang inyong immune system. Kung hindi kayo aabot sa yugtong ito, para lamang kayong nag-pause sa halip na nag-reset ng inyong katawan. Kaya ang aking mahigpit na payo, itigil na ang pag-inom ng decaf na kape pagkalipas ng hapon. Huwag nang itaya ang inyong pahinga sa isang tasa ng inuming may kemikal. Sa halip, lumipat sa mga natural na herbal tea na walang halong caffeine. Ang inyong kalusugan sa pag-iisip at katawan ay higit na mahalaga kaysa sa panandaliang sarap ng kape. Piliin ang tunay na kapayapaan para sa inyong gabi. Bilang faro, ang cherries o cereza ang likas na melatonin ng kalikasan. Marami sa atin ang nahihirapang ayusin ang ating tinatawag na body clock o ang ating internal na oras. Sa ating pagtanda, lalo na kapag madalas tayong nakatingin sa ating mga cellphone o telebisyon bago matulog, ang asol na liwanag mula rito ay nanggugulo sa ating sistema. Ang problema, hindi na alam ng ating utak kung gabi na ba o umaga pa. Dito, pumasok ang kahanga-hangang lakas ng cherries. Ang cherries ay hindi lamang isang matamis na prutas sa ibabaw ng cake. Ito ay isa sa napakakaunting pagkain na mayaman sa natural na melatonin. Ang melatonin ay ang hormone na nagsasabi sa ating katawan na oras na para magpahinga. Bukod pa rito, ang cherries ay punong-puno ng anthocyanins. Ang mga ito ay malakas na antioxidants na lumalaban sa pamamaga sa loob ng ating utak. Bakit ito napakahalaga para sa ating mga nakatatanda? Habang tayo ay nagkakaedad, ang ating pineal gland, ang bahagi ng utak na gumagawa ng melatonin, ay unti-unting humihina. Hindi na tayo nakakagawa ng sapat na hormone para sa malalim na pagtulog. Ang kakulangang ito ay nagdudulot ng tinatawag nating morning stiffness o ang paninigas ng mga kasukasuan at kalamnan paggising sa umaga. Kung nararamdaman ninyo na tila mabigat ang inyong katawan at malabo ang inyong isip pagdilat ng inyong mga mata, maaaring ito ay senyales na hindi naging maayos ang inyong pahinga. Ayon sa mga pananaliksik mula sa mga universidad sa Amerika, ang pag-inom ng tart cherry juice o pagkain ng sariwang cherries ay nagpapahaba ng oras ng pagtulog ng hanggang 90 minuto.
Ang mga anthocyanins ay tumutulong din upang mabawasan ang oxidative stress na siyang nagnanakaw ng ating sigla. Naalala ko ang aking pasyenteng si Linda. Siya ay 70 taong gulang na at laging nagrereklamo na tila siya ay laging pagod kahit kakagising lang. Pinayuhan ko siyang kumain ng 10 hanggang 15 piraso ng cherries 1 oras bago siya matulog. Pagkalipas ng 2 linggo, sinabi niya sa akin na ang kanyang mga tuhod ay hindi na gaanong masakit sa umaga at mas naging maayos ang kanyang pakiramdam. Kaya naman, ang payo ko sa inyo, simulan ninyong maglagay ng cherries sa inyong listahan ng bibilhin. Ngunit tandaan niyo ito, piliin lamang ang sariwa o yung mga frozen. Iwasan ang mga dried cherries dahil ang mga ito ay punong-puno ng asukal na maaaring magpataas ng inyong enerhiya sa halip na patulugin kayo. Kumain ng 10 hanggang 15 piraso at hayaan ang kalikasan na mag-ayos ng inyong body clock. Bilang bimo, kiwi, ang luntiyang tagapangalaga ng iyong tulog, ang susunod nating pag-uusapan ay ang kiwi. Ang prutas na ito ay tila isang maliit at mabalahibong bola, ngunit sa loob nito ay may itinatagong sikreto para sa inyong mahimbing na pahinga. Ang pangunahing problema na madalas nating maranasan ay ang pagiging irritable o ang pabago-bagong mood na nagiging sanhi ng hindi pagkakatulog. Ito ay madalas na dulot ng kakulangan sa serotonin. Ang kiwi ay dambuhala pagdating sa serotonin. Ang serotonin ay ang kemikal sa utak na nagbibigay ng kaligayahan at kapanatagan. Bukod dito, ang kiwi ay siksik sa vitamin C at vitamin E. Ang mga bitaminang ito ay hindi lamang para sa inyong immune system, kundi para rin sa paglilinis ng mga dumi sa inyong utak habang kayo ay natutulog. Sa ating edad, ang ating utak ay tila isang computer na matagal nang ginagamit. Kailangan nito ng mas maraming antioxidants upang labanan ang mga pinsalang dulot ng pagtanda. Ang kakulangan sa serotonin ay nagreresulta sa hindi maayos na daloy ng melatonin. Kung kayo ay laging balisa, o tila hindi mapakali bago matulog, ang inyong katawan ay maaaring naghahanap ng serotonin. Ang mga sintomas tulad ng brain fog at ang mabilis na pagkairita ay mga hudyat na kailangan ninyo ng tulong ng kiwi. Ang mga siyentipiko sa Taiwan ay nagsagawa ng pag-aaral at nalaman na ang mga taong kumakain ng 2 kiwi bago matulog ay mas mabilis na nakakatulog ng 40% kaysa sa mga hindi kumakain nito. Ipinapakita nito na ang kiwi ay may direktang epekto sa bilis ng ating pagpikit at sa lalim ng ating panaginip. Gusto ko ring ibahagi sa inyo ang kwento ni James. Si James ay isang retiradong sundalo na hirap makatulog dahil sa sobrang pag-iisip sa gabi. Sinabihan ko siyang kumain ng 2 kiwi gabi-gabi at isama pati ang balat nito pagkatapos linisin ng mabuti. Sa una ay nagulat siya, ngunit ginawa niya ito. Ang balat ng kiwi ay may mga fiber na tumutulong din sa inyong tiyan. Ngayon, si James ay mas masayahin na at mas mahimbing na ang tulog. Ang aking gabay para sa inyo, kumain ng 1 o 2 kiwi mga 1 oras bago matulog. Isang mahalagang sikreto ay ang pagsama rito ng kalahating saging. Ang pagsasama ng 2 ito ay lumilikha ng isang malakas na kombinasyon ng serotonin at tryptophan na maghahatid sa inyo sa isang napakalalim na pahinga. Subukan ninyo ito at mararamdaman ninyo ang kaibahan. Bilang saeks, sauerkraut o kinilaw na repolyo, ang koneksyon ng iyong tiyan at tulog marahil ay nagtataka kayo kung bakit ang duakay muoy o sauerkraut ay kasama sa ating listahan. Ngunit alam nyo ba na ang inyong tiyan ay tinuturing na ating pangalawang utak? Ang problema ng marami sa atin ay ang tinatawag na gut-brain axis imbalance. Kapag hindi masaya ang inyong tiyan, hindi rin makakatulog ng maayos ang inyong utak. Ang sauerkraut ay punong-puno ng probiotics o yung mga mabubuting bakterya. Ang mga bakteryang ito ay tumutulong upang mapababa ang inyong cortisol o stress hormone. Bukod dito, mayroon din itong vitamin C na sumusuporta sa inyong nervous system. Sa ating pagtanda,
ang ating digestive system ay nagiging mas mahina at hindi na gaanong nakakakuha ng sustansya mula sa pagkain. Ang kakulangan ng mabubuting bakterya sa tiyan ay maaaring maging sanhi ng insomnia. Ang mga sintomas ng hindi maayos na tiyan ay hindi lamang sakit ng tiyan. Kasama rito ang bloating, ang pabigla-biglang pag-init ng katawan at ang hirap sa pagtulog. Ayon sa mga dalubhasa, mahigit 70% ng ating serotonin ay ginagawa sa ating bituka, hindi sa utak. Kaya kung nais ninyong matulog ng mahimbing, kailangan ninyong alagaan ang inyong tiyan. Mayroon akong isang mahalagang babala para sa inyo. Huwag ninyong kakainin ang sauerkraut kasama ang red meat o mga pagkaing may alcohol. Ang kombinasyong ito ay magdudulot ng sobrang histamine na lalong magpapanatiling gising sa inyo at magbibigay ng sakit ng ulo paggising. Ang sauerkraut ay dapat na ituring na isang gamot na kinakain ng may disiplina. Ang tamang paraan ng paggamit nito ay kumain lamang ng 2 hanggang 3 tablespoons o kutsara ng sauerkraut, mga 2 oras bago matulog. Siguraduhin na ang pipiliin ninyo ay yung raw o hilaw at hindi dumaan sa sobrang init upang buhay pa ang mga probiotics nito. Isipin nyo na lang ang tiyan nyo ay parang isang hardin. Kailangan itong alagaan para maging maganda ang inyong pahinga. Itigil na ang pagkain ng mabibigat na hapunan na puno ng mantika. Palitan ito ng maliliit na bahagi ng mga pagkaing mayaman sa probiotics. Ang inyong tiyan ay magpapasalamat sa inyo sa pamamagitan ng pagbibigay ng isang gabi na walang abala at isang umaga na puno ng kalinawan ng isip. Ang inyong kalusugan ay nasa inyong mga kamay at ang bawat kutsara ng sauerkraut ay isang hakbang patungo sa mas mabuting buhay. Bilang seto, hindi lang ito para sa almusal. Marami sa ating mga nakatatanda ang dumaranas ng tinatawag na midnight awakening. Yung bang nagigising kayo sa pagitan ng 2:00 at 4:00 ng madaling araw na tila ba gising na gising ang inyong diwa. Ang problema, madalas nating isipin na ito ay dahil sa ingay o masamang panaginip. Ngunit sa katotohanan, ang iyong katawan ay nagpapanik dahil sa pagbaba ng asukal sa iyong dugo. Ang oatmeal ay ang perpektong solusyon para rito. Ang oatmeal ay mayaman sa complex carbohydrates, magnesium at zinc. Sa ating pagtanda, ang ating kakayahan na magpanatili ng matatag na antas ng asukal sa dugo sa loob ng 8 oras ay nababawasan. Kapag bumaba ang asukal, naglalabas ang katawan ng stress response na gumigising sa inyo. Bukod dito, ang oatmeal ay may natatanging sangkap na tinatawag na avenin. Ang avenin ay may banayad na katangiang antan o sedative na nagpapakalma sa isip nang hindi kayo pinapatulog ng sapilitan. Kung nararamdaman ninyo ang seryosong brain fog o tila mabilis tumibok ang puso paggising sa madaling araw, ang inyong katawan ay humihingi ng matatag na enerhiya. Ang mga pag-aaral ay nagpapatunay na ang unit ng magnesium at zinc sa oatmeal ay tumutulong sa produksyon ng melatonin. Itigil na ang pagkain ng matatamis na merienda sa gabi. Sa halip, maghanda ng isang maliit na mangkok ng mainit na oatmeal kasama ang gatas ng almonds at kaunting kwe o cinnamon. Kung hindi nyo alam na ang oatmeal ay nakakatulong sa pagtulog, mangyaring magkomento ng wow sa ibaba. Bilang 8, ang malamyos na tagapagpagaling. Ang chamomile tea ay matagal nang kilala bilang pampatulog, ngunit marami sa inyo ang hindi nakukuha ang tunay nitong bisa dahil sa maling paraan ng pagtimpla. Ang sikreto ng chamomile ay ang apigenin. Ito ay isang natural na flavone na kumakapit sa mga receptor sa inyong utak upang bawasan ang lovo o anxiety. Ito ay parang isang yakap para sa inyong nervous system. Ang malaking pagkakamali ng marami ay ang paggamit ng tubig na kumukulo ng husto o boiling water. Sa ating edad, kailangan nating maging maingat sa mga sustansya. Ang sobrang init ay sumisira sa apigenin. Ang tamang paraan ay hayaan munang lumamig ng bahagya ang tubig hanggang sa 180 degrees Fahrenheit. Takpan ang tasa at hayaan itong mababad sa loob ng 10 minuto. Ang pagtatakip ay mahalaga upang hindi sumama sa singaw ang mga mahahalagang langis ng bulaklak.
Huwag gumamit ng mga murang tea bags. Ang mga ito ay madalas na puno lamang ng mga durog na dahon. Simulan ang paggamit ng mga tuyong buong bulaklak ng chamomile. Ito ang magbibigay sa inyo ng pinakamataas na dosis ng apigenin. Uminom nito 30 hanggang 45 minuto bago matulog. Ang chamomile ay hindi lamang inumin. Ito ay isang ritual ng pagpapakalma na magtuturo sa inyong utak na oras na para bumitaw sa mga pag-aalala ng nagdaang araw. Bilang 9. Pagkain para sa utak at tulog panghuli. Ating pag-usapan ang walnuts. Alam nating lahat na ito ay mabuti sa puso, ngunit ito rin ay isa sa mga pinakamahusay na natural na pampatulog. Ang walnuts ay mayaman sa omega-3 at omega-6 na fatty acids. Ang mga taba na ito ay mahalaga sa paggawa ng melatonin sa loob ng ating katawan. Sa ating pagtanda, ang ating katawan ay hindi na nakakagawa ng sapat na melatonin ng mag-isa. Ang walnuts ay may taglay na melatonin na handa ng gamitin ng ating utak. Bukod pa rito, mayroon din itong tryptophan na nagiging serotonin bago maging melatonin. Kung palagi kayong nagigising ng maraming beses sa gabi, maaaring mababa ang inyong antas ng melatonin. Ang pagkain ng walnuts ay nakakatulong upang mapanatili ang lalim ng inyong pahinga. Naalala ko ang aking pasyente na si Arthur. Siya ay 67 taong gulang mula sa Ohio. Dati ay lagi siyang nagrereklamo ng putol-putol na tulog. Pinayuhan ko siyang kumain ng 5 piraso ng walnuts na binabad sa tubig sa loob ng 4 na oras bago kainin. Ang pagbababad ay nakakatulong upang mas madaling tunawin ang walnuts at masipsip ang mga nutrisyon. Pagkalipas ng ilang linggo, sinabi ni Arthur na mas naging mahimbing ang kanyang gabi at mas madali na siyang makabalik sa tulog kung sakaling magising man siya. Kaya naman, ang aking huling payo sa inyo, isama ang walnuts sa inyong gabi. Piliin ang mga natural at huwag yung mga may asukal o asin. Ang mga maliliit na buto na ito ay magbibigay sa inyo ng sapat na lakas para sa inyong utak at katawan habang kayo ay nagpapahinga. Ang inyong kalusugan ay isang kayamanan at ang bawat hakbang na ito ay para sa inyong masayang pagtanda. Salamat sa pagtitiwala, mga kaibigan. Sana ay maging mahimbing ang inyong gabi gamit ang mga natural na sikretong ito. Mag-subscribe sa ating komunidad at ibahagi ang video na ito sa inyong mga mahal sa buhay. Ang inyong kalusugan ang aking hangad. Good night at God bless sa inyong lahat.